Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos na ipilit na i-impeach si Vice President Sara Duterte at tila mukhang minamadali pa ang Senado para sa pagdinig ng Senate trial patungkol dito, baon ni Congressman Jinky Luistro na bisto matapos ibunyag rin isang source na ito palang isang kongresista na tinutukoy ni Vice President Sara na may utang na ₱9 milyong sa law firm ng kanyang asawa na si Atty. Lance Carpio. Ito ang nakakagulat na revelasyon na tila ilang buwan na rin ginuhulaan ng taong bayan kung sino nga bang noy pinapahiwatigan ni Vice President Sara na mayroong patong-patong na milyones na utang sa law firm ng kanyang asawa. Kung pagbabasihan daw ang accountability, hindi daw ba nahiya ang kongresistang kahit tagal-tagal na ng kanyang 9 milyon na utang sa law firm ni Atty. Lance Carpio. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin daw ito binabayaran na nasabing kongresista. Marami sa ating mga kababayan ang hindi makapaniwala sa revelasyong isiniwalat ng well-known Duterte supporters na walang iba kundi si Joey De Pebre matapos ang kanyang live video kung saan ay dito ibinulatlat sa publiko ang tunay na pagkatao ni Luistro. Sa kanyang live video ay sinabi mismo ni Joey na ang kongresista ng 2nd District ng Batangas ang siyang tinutukoy di umano ni Vice President Sara may utang na ₱9 milyong sa kanyang asawa. Ayon mismo sa nasabing DDS vlogger, kung accountability ang pag-uusapan, hindi ba daw dapat mahiya si Luistro at magbayad ito ng utang ng isang private citizen na kinuhaan niya ng serbisyo na sa tagal-tagal daw ng panahon, bakit hanggang ngayon hindi daw makabayad ng ₱9 milyong si Luistro? Kakapalan nga lang daw ba ng muka ang taong humaharap ngayon sa publiko, ngunit alam niyang hindi siya nagbabayad ng utang sa isang abogado. Nawindang pang marami sa ating mga kababayan sa isiniwalat ng dating kalyado ni Jinky Luistro na kung hindi pa daw ito nanalo sa 2nd District ng Batangas, malamang ay hindi pa rin daw sila babayaran sa kanilang serbisyo sa nasabing miyembro ng Kongreso. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. Kaya natin bilisan, hindi lang dahil gusto natin matapos, pero dahil alam natin na kapag bilisan natin yan, kahit paano, mapapabilis na maibsan yung hirap ng mga kababayan. Alam mo naman pala. That's the purpose. That's the purpose of the Department of Transportation. Para gawin lahat yan at yun ang kabilin-bihin ng ating mahal na Pangulo. Naks! Ngayon, maraming mga balakid. Wow. Maraming mga problema. Wow. Pero yung mga problemang yun, hindi na bago eh. Nandiyan na yung sa lahat ng mga infrastructure projects na ginawa nung nakaraan, nandiyan na yung mga problemang yun. Bilisan nyo na lang. Ang dami pang sinasabi. Dami pang rason. Ang dami pang mga balakid kuno. Balakid. Andyan na yung pera. Kayo ang balakid. Alam nyo naman palang makakapagbigay yan ng kaginawaan sa mga Pilipino pagdating dyan sa transportation. At alam mo naman pala na kailangan bilisan. Bakit hindi nyo binibilisan? 3 years na ang Marcos admin, Diyos ko. Yung ibang mga build na nasimula ni Tatay Digong. Natenga. Walang budget. Hindi nyo pinunduhan. Tapos ngayon, magsasabi-sabi kayo, kailangan bilisan. Gawa, hindi puro salita. Mag-deliver kayo ng resulta. Huwag yung 3 years na ngawa pa rin kayo ng ngawa. Trabaho. Bigyan ng magandang proyekto ang mga Pilipino. Hindi yung nag-orient ka pa dyan. Ano ang ginagawa ng Department of Transportation? Huwag mo na kaming i-orient. Alam namin yan. Magtrabaho kayo at bigyan nyo ng magagandang proyekto at infrastructure ang Pilipinas. Wow! Wow! Basahin natin ang sinabi ni Mr. President. Sabi niya dyan, hindi na po ako natutulog. Saka na tayo matutulog. Ang OA naman niyang hindi natutulog. Ang ating mga kalihim ay hindi natutulog. Alam ko po yan dahil ako rin, hindi na po ako natutulog. Nako, Mr. President, parang iba na po yan Bakit hindi kayo natutulog? Saka na tayo matulog, marami pa tayong gagawin. Ay, Diyos ko. Alam mo, Mr. President,
mararamdaman ng bawat Pilipino kung totoo ba talaga yung sinasabi mo. Wala kayong tulog. Idi sana dapat kaliwat kanan yung infrastructure. Dapat kaliwat kanan yung mga big ticket projects na nakikita namin. Dapat ganun. Dapat nararamdaman ng mga Pilipino saan man kami tumingin sa parte ng Pilipinas, dapat nakikita namin na may pagbabago sa bansa natin. Yun, pwede pa naming i-accept yung sinasabi mong wala kang tulog. Pero yung ibubuhat mo yung bangko mo at parang kasalanan pa namin na wala kang tulog. Di ba parang sinusumbat pa niya sa atin na kami nga wala na kaming tulog, hindi kami natutulog. Sus, Diyos ko. Ay, Mr. President, para lang sabihin hardworking ka? Para lang sabihin nagtatrabaho ka? Kami po, mga Pilipino, ang husga kung talagang nagtatrabaho ka. Pinasusumite ng Korte Suprema sa Malacanang at Kongreso ang orihinal na kopya ng 2025 General Appropriations Bill o National Budget at iba pang mga kaugnay na dokumento. Kaugnay po yan ang petisyong inihain ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez na kumukwestiyon sa legalidad ng GAA. Respondent sa petisyong ito sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Korte Suprema, pag-aaralan ng mga dokumento para sa oral arguments sa April 1. Isa sa sisilipin kung mayroon nga ba talagang blankong mga items sa ipinasang budget ng Bicameral Conference Committee. Gumagalaw na ang Korte Suprema. And sana nga, no, mabigyan ng hustisya yung pinaggagawa nila sa 2025 national budget natin. Kaya importante talaga mga Lods, no, na may mga magre-react at may mga a-action. Kasi kung hindi, wala. Uutuin lang tayo ng mga buhaya na yan eh. Kami po ay papalarin, ako papalarin kasama ng aking mga slate, ay mababaliktad po natin ang itsura ng Senado. Mababaliktad na po. Anong mababaliktad pinagsasasabi mo? Sa meta nga, hindi ka nakapalag. Talagang asang-asa ka talagang mananalo ka. Sila Kiko nga. Sila Bam Aquino nga. Nagkanda hirap-hirap nang makapasok sa Magic 12. Ikaw pa. Mauna ni Ron. Nga nung i-delay-delay man. Bakit i-delay-delay pa? Basahin natin mga Lods. The Office of the Solicitor General has asked the Supreme Court for 5 more days to file its comment on the petition challenging the constitutionality of this year's budget law. OSG asked Supreme Court for extension to comment on the budget law petition. Ang tanong, bakit hindi agad kayo maka-comment? At bakit kailangan nyo pang i-extend yan kung confident kayo na tama ang ginawa nyo dyan sa national budget natin for 2025? There's something wrong mga Lods talaga. Kasi, diba, madali lang naman yan ipaliwanag at i-explain kung nasa katotohanan kayo at tama kayo. Pero, kung talagang tama ang akusasyon sa inyo, abay, hihingi talaga kayo ng extension. Sus, Ginoo, wala na jud ni. Grabe, basahin natin mga Lods. DBM, 62.9% of 2025 budget released as of January. Grabe. Imagine niyo mga Lods, sa 6 trillion na budget for 2025, ang 4.1 trillion na release na. January pa lang. Iba? Grabe! Ang bilis! Kaya hindi mapaliwanag. Kaya hindi nyo agad mapaliwanag sa Supreme Court bakit may mga blanco sa BICAM. At kung sino ba ang nag-fill in ng blanks, hindi nyo masagot-sagot kasi nagmamadali kayo. Imaginein mo, January pa lang ng 2025, more than kalahati na ang naipalabas na pera. Ang tanong, saan napunta? Agay! Kahit mapatunayan ng Supreme Court at magkanda leche-leche, wala na ang budget, oh. Sana managot ang dapat managot. Nako naman, Mr. President, bakit naman hinide yung mga reaction? Bakit naman ito, Mr. President? Oh, hinide nyo, oh. Hinide, Mr. President. Bakit po?
Hinide, Mr. President. Oh, hinide. Ay, nako. Baka siguro alam na ni Mr. President at nabalitaan na niya na siya ang may pinakamaraming haha reaction sa kasaysayan ng mundo.